Bigyan natin ng reaction opinion itong Facebook reel posted by Dean Chase. Nagpapaliwanag siya tungkol sa issue na nag-aaway daw si Maharlika at Dean Chase. Pati ang mga followers nila nag-aaway-away na rin. Anong pinag-aawayan? Sino daw ang unang nag-expose yung nangyari kay Mr. Late Paulo Tantoco? Yun lang ang pag-awayan. Ito, pakinggan natin si Dean Chase mismo, nagpapaliwanag na wala silang away ni Maharlika, magkaibigan sila. Eh bakit mag-away-away? Okay. Ano namang issue na lumabas? Ano ba naman yan? Ang dami nagme-message sa akin, tapos pilit na pinag-away kami ni Maharlika. Uy, hindi kami mag-away ni Maharlika. Tapos may napapansin pa ako, ang daming nagsasagot. Nagsasagutan pa talaga kayo sa comment section, doon sa mga post ni Maharlika at saka sa mga post ko. So ito na nga ang issue. Ang followers ni Maharlika at ang followers ko, nag-away-away kung sino daw ang unang nag-expose sa kaso ni Paulo Tantoco. Ano ba naman yan? Okay, sige, address ko kasi nakakatawa eh. So eto na nga, eto ang totoo If you have been following me this past few months, alam niyo talaga kung anong trabaho ko dito sa Amerika. Busy ako, wala talaga akong panahon, wala talaga akong alam, sa totoo lang, wala akong panahon, alamin ko anong mga ganap dyan sa Pinas. Kaso nga lang dati, nung nangyari yung case nga, di ba? Ang daming ganap dito sa neighborhood namin. Ganito kasi talaga dito. Kahit gaano kalit ang emergency situation, pag emergency, isang batalyon ang pinapadala. May fire truck, may ambulansya, may police. So, ang dami talaga. So, normal yan dito. Kaya nung araw na yun, hindi ko talaga minay. So, I went on with my day, tapos ako nagtrabaho ako. So, wala talaga ako alam kung ano nangyayari. A day after, doon ko nakita sa feed ko may namatay daw na Pinoy sa Beverly Hilton. Nag-investigate ako. So, yun nga, nagkataon nga lang na may mga connections ako, tapos ako ko yung mga dots. Yung araw na yun, doon ko nalaman na si Maharlika has been talking about this pala in the longest time. So, hindi ko nga alam kung sino nag-reach out ng una. Basta kami, parang nag-comment ako sa sa isa sa mga post niya, tapos I think she saw one of my vids. And then, yun, naging kami, mag-acquaintance kami. As a matter of fact, we've been talking, we've been calling each other, tapos nagte-text kami. Wala kami problema. So, huwag nyo kaming gawa ng issue. As a matter of fact, ganito nag-schedule nga kami mag-dinner, coffee time, or lunch, kung isa sa amin, or at least mag-swap yung schedules namin, di ba? Busy ako, busy din si Mother Dragon natin. Yun nga, wala talaga kaming issue. So please, ano ba yan? Iwasan natin gawa ng issue let us not make a divide. Kasi eto, para to kay PRRD. Yes. Para to sa Pilipinas, para to sa ating lahat. Yes. Kaya huwag tayong mag-away kung sino ang nauna. Sige, ibigay ko na lang kay Mother Dragon kung sinong nauna. Pero sa totoo lang, wala talaga akong alam. Nung video na yun, gumawa ko ng video, hindi ko rin alam na napag-usapan na pala ni Mother Dragon to sa online. Nagkataon lang na yun nga lang, malapit sa bahay namin kung saan nangyari yung krimen. Kaya ako ng video. The rest is history, and then we became friends. So, please, huwag nyo kami gawa ng issue kasi okay kami ni Mother Dragon. Okay? So, eto. Yun. So, klaro, walang away yung dalawa. So, yung issue, sinong nauna? Sa naintindihan ko, nauna si Maharlika na nagsalita tungkol niyan. Kasi si Dean Chase, yung araw na yun, pinabayaan lang niya. So, the following day, nung nalaman niyang may namatay na Pinoy, saka siya nag-investigate dahil malapit siya sa pinangyarihan, tapos may connection. Yun, nakakuha siya ng mga may importanteng mga dokumento. And then, mula nun, nagtulungan na sila ni Maharlika. Hanggang ngayon, nagtutulungan pa rin. Kaya, mga followers, huwag niyo na silang pag-awayin. Tama yung sabi niya, ang goal natin is paano natin matulungan si PRRD.
Yun po. Kaya sana, meron pang ibang away-away dyan, yung ibang grupo, pinagdarasal ko na darating araw makalimutan na nila at mag-reunite na rin. Alang-alang kay PRRD. Yun ang ating, yun ang ating mithiin paano matulungan si PRRD. So, tungkol sa isyong ito, abangan pa natin ang mga susunod na kabanata kasi pilit na mayroong itinatago pa, ayaw nilang magsalita. Napuyat na nga si Atty. Guanzon kahihintay sa press con ni Auntie Claire. Walang lumabas na Auntie Claire. So wag tayong titigil kasi sabi nila PCO Secretary, this is a private matter. No comment. Parang ganon ang kanilang strategy ngayon. Deadma. Ay papayag ba tayo na deadmahin na lang tayo? Private matter ba yan? Pera natin ang ginastos nila. Paano naging private matter? So magpaliwanag sila nung nangyari. Nakataya ang pangalan ng ating bansa dahil First Lady naman yan. Dala niya ang Office of the President. Binutuhan natin ang Presidente. Although nabudol tayo, but kailangan nilang magpaliwanag. Okay? Salamat. Magpasalamat tayo kay Senator Amy na ngayon nagsalita na siya, nakialam na siya, and I believe na hindi titigil si Senator Amy hanggat hindi sila nagpapaliwanag na malaman ang katotohanan. Hindi pwedeng deadma, hindi pwedeng ano ito, private matter. Magbasa lang ako sa mga comments. Dinchay, sabi niya, ay ewan, kasasabi ko lang, wala kaming issue ni Maharlika, tapos nag-aaway kayo dyan sa comment section. Dami na pala mga alpot, no? Salute to you din, Ches, and Mother D. Marlene Dispo, much better when you speak in Tagalog so everyone could understand kasi nagbibisaya palagi. That's good to know din. Yun. So, ako, kinontent ko rin ito para malaman nyo na walang away. Suportahan natin itong mga vloggers na ito na nagbibigay sa atin ng mahalagang informasyon.